Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:01. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Kabus, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa tuyang headlines kan mga barata sa lado nasyonal, 30 anyos na babae na pabareta na nawawara antis kan sa iyang kasal. Person of interest sa pagbadil sa Brown University na nagadanin dua katao kapot ng unyan kan mga autoridad. Ang bayan na nagkontra sa pagbasura kan graft case ni Herbert Bautista. AFP kinumpirmar mayong nalugada na Pinoy sa pambabadil duman sa Bondi Beach. Kuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, Senador Robin Padilla kinumpirmar day madalagan sa 2028 eleksyon. Senador Bongo nagpayag ni na pagkandal sa pundukan PhilHealth sa 2026 budget. Dilima, ipinagpayag na pwedeng gamiton ang mga reklamo sa Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. Agara tulos man na ikinaugmaan pag-aproba ka na 961.3 billion budget kan DepEd. 93 bilyones pesos na alokasyon para man sa Farm to Market Road inaprobaran sa 2026 budget. Headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang maray na aga po sa Indo sa po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, madispatsan inharos maabot sa 70,000 na mga tawan kan Philippine National Police o PNP para sa pagpuon kan simbang gabi at tiyada Disyembre 16 sa gudna nga Disyembre 24. Ang mga pulis nakatalaan ay bugtak sa mga simbahan na siniba pang mga lugar na posibleng dagsaon nin publiko para man masiguro ang kaligtasan kan publiko sa tao man kan arong kaning panahon. Sa sarong payag, sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na mas papakusugon kan PNP ang pagsasabgibo kan mga patrolya, pagpapasunod kan mga checkpoints, asin pagbugtakan mga mobile units sa mga kapalibutan sakop kan simbahan. Kasabay kani ang pinagpakusugman na pambansang pulisya ang sa indang relasyon sa lokal na gobyerno, mga opisyal kan barangay asin man simbahan para man mapakaray ang crowd management asin mas pang maparikaas ang pagrespondi. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ipinagpayag kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center CICC na nagbaba na ang mga na-record na mga insidente kan mga online scam ngunya na holiday season mantang naglalangkaw ang porsyento kan mga nagkakadarako pa may relasyon kaniya. Sigun man kay CICC Executive Director Renato Paraiso, maski nga ni pinaglalauman na talamaka ang pagatugbang asin pagsasagibo kan mga online scams, party man na buminabaan na bilang kan mga krimen na may pagkasabot digdi kasunod naman kan sunod-sunod na pagrehistro kan mga individual sa likod kay niya. Sinabi kanina nagkapirang binabantayan kan sa indang opisina iyo ang pagkuriyat gikan sa lab scam, pati naman online shopping scam, delivery scams asin man mga travel scam ngunya na panahon kan Pasko. Iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, ipinagpayag kan Philippine Navy na Mayo ninda na i-record na naging danyos o casualties matapos maglansar nin sarong rocket launching ang China. Sa sarong payag, sinabi kan na Philippine Navy sa irarom kan Western Naval Command na tulos sindang nagsagibo kan pinagapod na close monitoring operation asin koordinasyon sa iba pang mga katuwang na mga ahensya para man masiguro na magdanay ang situational awareness matapos ang launching kan March 12 rocket. Ini bunga naman ka na naisalang na pagbagsak kan ibang mga debris sa lugar kan katubigan kan Palawan na iyo ad nasambit ng rocket. Nainot kani pinag-alerto naman ang iba pang mga naval surface asin na air assets para man digdi ang mga medical teams katabang ang nagkapera pang mga disaster response personnels para man sa implementasyon kan safety protocols. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, sarong lawmaker ang nagpahayag kan nagtalikod na aldaw kan Sabado na 13 bilyones pesos gikan sa 60 bilyones pesos na pondo at ibinalik gikan sa party kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Iyan kan 2024 asin ginamit subuot bilang counterpart financing para man sa mga foreign assisted project o PAPS. Sa inot na aldaw kan deliberasyon kan Bicameral Conference Committee, tinawan doon ni Bataan na Congressman Albert Garcia ang breakdown kung sa ina pasiring ang pundo. Sabi ni Garcia, ang pinakadakulang parte kan kwarta 27.45 billion pesos ang ginamit tanganing bayaran ang mga benepisyo asin allowance para man sa mga healthcare asin non-healthcare workers kan panahon kan COVID-19 pandemic. Tinawan doon asin ipinagbudbud ang 10 bilyones pesos para man sa controversial na medical assistance program kan Department of Health DOH para sa mga indigent na mga pasyente. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, dain
o daiya pipirmahan ni Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson ang Bicameral Conference Committee report sa proposed 2026 national budget kundi matatawan in aksyon ang mga provision na naglalaman kan dakulang paglangkaw kan pundo para man sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patient maipip asin ana alokasyon na 33 bilyones pesos per month sa farm to market roads. Basado kilakson na may mga seryosong issue sa pagsunod sa mga nagdadanay na lay asin sa posibilidad kan political patronage sa mga proyektong nabanggit. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ipinapatanggal ni Department of Public Works and Highways o DPW at Secretary Vince Dizon na ibalik asin na an ibinawas na pundo sa indang opisina para man sa 2026 budget gikan sa 624.48 bilyones pesos. Ibinaba iniya ni mas halangkaw na party duman sa Senado asin sa Kongreso na uminabuta sa 570.48 billion peso. Basado man kidisunda daininda hinahagad ang pag-reinstate kan mga partikular na mga proyekto araw kan flood control o mga tulay kundi ang 45 billion pesos tanganing masiguro ang tamang pagpapasunod kan mga proyekto. Sabi pa man ni Dizon na ana mga pagbawas basado sa bagong construction material price data CMPD na nagtaon ni dalan sa pagbaba kan presyo kan mga materialis parman sa mga proyekto kan nasambit ng ahensya. Iba pang nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, inapod ni Vice President Sara Duterte na fishing expedition ana mga bagong kasong kriminal na isinampa laban sa iya kasumpay kan subuot sa lang paggastos kana 612.5 milyones pesos na confidential fund gikan sa opisina kan Vice Presidente asin man kan Department of Education DepEd na minsan nang pinagapamayuhan ni Duterte. Sigun man kay Duterte ang mga nagsampa kan nasambit ng kaso ang nagpipirit na weaponize ang mga akusasyon tangani mada na magkaigwa asin na magalataw na may legal na batayan ang nasambit ng investigasyon. Magigirumduman na kabali sa mga nagsampa kada sambit ng kaso ang mga leader kan civic society, mga grupo kan simbahan asin man anti-corruption advocate. Inakusahan si BP Duterte nin plunder, bribery, malversation asin graft matapos ang aligasyon kan pag-divert kan salang paggamit asin pagtago kana sambit ng pundo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal, may posibilidad na makabali sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court ICC laban man kidating Presidente Rodrigo Duterte ang Pilipinang abogado na si Attorney Rosa Tugadi, ang pinakabagong Pilipino lawyer na na-accredit bilang ICC Assistant to Counsel. Sigun kay abogado Tugadi, posible ini sa technical na aspeto matapos siyang makapasar sa listahan kan mga accredited lawyer ka na ICC. Siring man, ipinagpahig kani anda sa iyang pagpartisipara nakadepende pa man giraray sa magiging desisyon estratehiya asin pagkakasaro kan mga biktima na degdiya sa presente pinagre-representara sa korte. Antis paman an sa iyang pagkaka-accredit aktibo na nga nagtatabang si abogado Tugadi sa mga biktima kan war on drug sa paagiman kan Duterte panagutan kan network katabang ana kapariyo ICC Assistant to Counsel na si abogado Cristina Conte. Partikular ada paghahanap asin na technical na aspeto kada sambit ng kaso. Sering man haros sarong dekada na ang nakakaagi
tinatabangan ni Abogado Tugadi ang mga biktima kan martial law na makuha ang magkakanigong repatriation o bayad sa nasambit ng distroso bilang sarong human rights lawyer na may mahiwas na pagkasabot sa International Criminal Law. Ipinagpayag ni Abogado Tugadi na ana sa iyang panginot na maiaambag ngunyad ana sa iyang eksperto sa pagbilog kan mga kasong may pagkasabot sa crimes against humanity asin na war crimes pati naman ang kaaraman sa mga proseso kan ICC na naiiba sa legal na sistema sa Pilipinas. Sa presente tinapos kan abogada an sa iyang Doctor of Philosophy Studies duman sa nasyon kan Australia. Sa iba pang detalles kan mga bareta pakitangunyad sa Ladua Nacional. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa Ladua Nacional, maabot sa 33 bilyones pesos na alokasyon para man sa Farm to Market Road. Inaprobaran para man sa 2026 budget. Inaprobaran na kan Bicameral Conference Committee ang 33 bilyones pesos na pundo para man sa Farm to Market Road FMR project sa irarom kan prosopistong 2026 national budget. Ang desisyon kinibukan nagtalikod na aldaw kan Sabado, Disyembre 13 matapos ang 2 oras na pagkakaigwanin debate o deliberasyon. Ipinagpayag ni Congressman Micaela Swansing kan House Appropriation Committee na ibalik ang 32 bilyones pesos gikan sa bersyon kan Kamara. Alagad sa Senado nag-aproba ni 16 bilyones pesos na kapariyo na nakapalaman sa National Expenditure Program NEP para man sa 2026 sa tao kan mga papagirumdum asin mada mga pagandal. Inilatag anaabuton sa 33.009 billion pesos para man sa mga farm to market project sa party kanda pag-ako kanda bicameral committee. Ipinagpahig man ka nagkaperang mga senador arog ninda Pia Cayetano, Loren Ligarda, Amy Marcos asin Erwin Tulfo an sa indang mga pagkakaigwa ni napagandal mapadapit man sa posibleng korupsyon asin accountability sa implementasyon kanasambit ng mga proyekto, lalo na ang Department of Agriculture DE na nagpapasunod kan mga ini sarong bagay na trabaho na dating kaput kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Basado kay Senador Amy, may limitadong tauhan ang Department of Agriculture na may 65 tao lang sa bilog na nasyon, kaya digdi nagdududa siya kung kakayanon ka na nasambit ng ahensya na panginutan ang dakulang proyekto. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa Ladua Nacional, sa iba pang mga nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, ikinaugma di Department of Education DepEd Secretary Sani Angara ang pag-aproba ka 961.3 billion pesos na budget kan nasambit ng departamento. Basado kay Angara, ang pundo mataonin mas dakulang suporta sa mga paratukdo, mas dakul na oportunidad para man sa mga jóvenes asin na masulong nin mas matibay na pundasyon sa pagtutukdo. Ang bagong budget dinagdagan ni naabuton sa 86.8 bilyones pesos gikan sa orihinal na alokasyon kani sa 874.5 billion pesos na National Expenditure Program. Basado kin Nueva Ecija, Congressman Micaela Swansing kan House Appropriation Chairperson, ang 2026 budget sa edukasyon ang pinakahalangkaw sa kasaysayan ka nasyon. Basado sa report kan Bicameral Conference Committee, 57.3 billion pesos ang pinagtagama para man sa Basic Education Facilities Program na mapundo sa konstruksyon kan 40,000 na mga bagong mga classroom sa masunod na taon.
Sa iba pang nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, pwedeng maging basihan para man sa panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang bagong mga reklamo na isinampa laban sa saiya kan 15 iba pang mga duman sa ombudsman basado sa mamamayang Liberal ML Party List Representative Laila de Lima ang sarong grupo. Ang mga reklamo isinampa sa ombudsman iyo ang plunder, graft, bribery, malversation, ninulikan subot sistematikong sala na papadalagan asin pamamahala kan 612.5 million pesos na confidential fund kung saan kabali sa sinampaanin reklamo iyo si Vice President Chief of Staff Zulika Lopez asin dating DepEd Undersecretary Micaela Pua. Sigunmada sa saro sa mga complainant, matibay ang ebidensyang kaput ninda na pwedeng mapuli sa kaso kan Sandigan Bayan o impeachment case. Pinagtawan man na asnin na pag-uyo na ni Congressman na de Lima ang pahayag kan complainant na mas makusog asin na mas nakapokus sa ebidensya ang mga bagong reklamo laban man sa Vice Presidente basado naman kay de Lima na pwede banda na magserbing basihan para man sa impeachment mantang nainot na pinagsayuban o pinagnigaran kan Vice Presidente ana nasambit ng akusasyon asin inapudining fishing expedition asida ipinagpipirit kani na may bastante na ebidensya asin testimonya na suporta sa iya. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata sa BBS-FM Naga, ipinagpayag ni Senador Bongo anda sa iya nga mga pagkakaiguan ni Gandala madapadapita sa pundo kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa deliberasyon kan Bicameral Conference Committee Parman sa 2026 General Appropriation Act House Bill 4058 kan nagtalikod na aldaw kan Sabado, Disyembre at 13 basado kiguwa importante bastante ang tamang pagbugtak kan na pundo para man sa PhilHealth tanganing masiguro na dagos-dagos na ang access milyon-milyon na mga Pilipinong serbisyong pangkalusugan. Tinawan doon ka na sambit ng senador na ang kakulangan kan pundo ang nagbubunga kan pagkakauktaba sa mga bayad sa ospital asin iba pang mga healthcare providers na nagpapasakit sa mga pasyente asin mga pampublikong mga hospital. Tinawan doon nigo na kanda 2025 pinagasayuman kani ang pagperma sa bicameral report kan budget matapos man magtalaan o magbugtaka nin zero allocation ang gobyerno para man sa PhilHealth na nagbunga kan kakulangan kan serbisyo sa parte mismo kan salud para man sa mga namamanwaan na mga Pilipino. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang nagbabaga pang mga barata, kinumpirmar ni Senador Robin Padilla na dahil siya madalagan sa 2028 national eleksyon matapos ang mga espekulasyon na manungod sa iyang posibleng pagdalagan sa laog mismo kan Senado. Ang pahayag ni Padilla bilang party kan kasimbagan sa sarong social media post ni Jaka Argurta, sarong vlogger asin taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na nagpapailing kan line-up kan mga personalidad na gusto kaning suportaran kung magpapadago si Duterte sa pagdalagan bilang presidente sa 2028. Kabali sa mga ladawan iyo senda Senador Francis Chesa Escudero, Senador Alan Peter Cayetano, Jimmy Bundoka asin iba pang mga politiko. Sa comment section kan post nagpasalamat si Padilla kay Arguta alagad nag-agad na alion an sa iyang pangaran asin ladawan asin digdi nagpahayag na day siya madalagan sa 2028. Kadakul nin dakulang pasasalamat pero sinabi kaniya na dapat digdi mahali na an sa iyang pangaran sa espekulasyon na siya
ang makandidato sa 2028. An sa iyang pahayag, marikas na nagkuryat sa online na nagbunga kan manlaylay ng mga reaksyon gikan sa mga netizen. Kadakol nagparagpadag sa iyang magbago ng desisyon asin magpadago sa iyang termino o kaya magdalagad o magtalaan nin mas halangkaw na posisyon sa parte kan gobyerno. Kadakol man ang nagpasalamat na ansabi dapat daig ka na talaga magdalagan taparibong-ribong ka sa Senado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, dai naging unanimous decision Sandigan Bayan 3rd Division na mag-acquit kay dating Quezon City Mayor Herbert Bautista sa kasong GRAP kasumpay kan 25 million solar power project. Sinabi ni Justice Carl Miranda na sa iyang dissenting opinion na dapat managot sa pananagutan si Bautista asin dating City Administrator Aldrin Cunha sa pag-aproba kan full payment sa Signet Energy and Power Asia Incorporated. Maski nga niya, iniya anday pa na kompleto ang net metering permit gikan sa parte kan na Meralco. Basado kay Miranda, mga araw kaning mga kaso dapat magserbing patanid sa mga opisyal na nagmabadali sa pagpapatapos kana sa indang mga termino asin nag-a-approve kan marikas na transaksyon. Kontra asin digdi sinabi ni Miranda ang desisyon kan Sandigan Bayan na magtao kay Bautista nin kaligtasan sa irarom kan Arias Doctrine na nagsasabing pwedeng maglaom ang mga opisyal na magtiwala sa good faith kan sa indang mga tauhan alagad kinakaipuan nindang siguraduhon na igwanin tamang oversight o pag-iimbestigar sa kadalakdang kan ipinapasang mga proseso. Basado naman kay Miranda bilang end user kanasambit ng proyekto, si Bautista may responsibilidad na siguraduhon ang legalidad asin tamang proseso kan mga kontrata asin day siya dapat nag-aaproba kan na bayad sa tao kan mga irregularidad sa proyekto. Tiga tawan nindoon ni Miranda anda da ipagpataw kan civil liability kikunya na siguna sa iya responsable man sa 12.67 milyones pesos na bayad sa Signet sa rong kumpanya na dai ibinali sa nasambit ng kaso. Sa iba pang detalyes gana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinag-anunsyo kan Providence Police na kaput na ang sarong person of interest kasumpay man kan pambabadil sa Brown University duman sa Providence Rube Island na ikinagadan kan duwa ka tao asin ikinalugad kan siyam na iba pa kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado, Domingo iyan sa Pilipinas. Sinasabi ng mga kan autoridad na 20 na mga suspek ang nadako pa sa sarong hotel sa Convertoy kanda nagtalikod na aldaw kan na Domingo nin amay nin pagkaaga. Dai pa pinagpapangaranan ang suspek alagad sinabi kan mga autoridad na mayo ng ibang suspek sa saindang iaatubang. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal, sarong 30 anyos na babae na pinagbistong si Shira Sara Dijuana ana napabareta na nawara poon paman kan Disyembre 10, 2025 nagkaparang aldaw kan sa iyang nakatalaan na kasal sa Disyembre 14 o kan pitsa 14 kan bulan kan Disyembre. Siguna sa iyang kailusyon na si Mark Argerie so huring nailing si Diwand sa sarong gasolinahan sa Artenton sa North Fairview bandang
alauna 37 nin pagkahapon na sulutan itom na pantalon na jacket asin kamisita asin may darang Timberland na Quinta Force na inaalok si Reyes ni na 20,000 pesos na pabuya para man makatabang sa impormasyon manungod man sa kinakamugtakan kan sa iyang kailusyon na si Diwand asin na nagahagad din tabang gikan sa publiko. Basado sa iya ini subuot ang sarong napakaimportanteng oras para sa sainda na mga pabilya. Ang sisay man may impormasyon pinag-inkaminar na ipaabot tulos sa sainda. Sa iba pa kitang detalyes kada sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa kitang unyan sa lado national and local government unit sa hospital pwede na nga masakop kada zero balance sa bill. Nahiling kanda Department of Health ang posibilidad na masakop na kan zero balance billing ang mga hospital kan mga lokal na gobyerno pagabot man sa taon na 2026. Basado kay DOH spokesperson Alberta Domingo, ini posibleng bunga naman kan naging desisyon sa naging bicameral conference committee meeting na posibleng madagdagan nin 1 billion pesos ang pundo kan sa indang ahensya para man sa pagpapaiwas kada sambit ng programa. Sinabi ni Domingo na nasambit ng pundong ini, pwede nindang masakop ang mga level 3 LGUs hospital sa bilog na nasyon asin kundaiman madagdagan ang sindang pundo o kaya pati naman masakop kan sa indang presenting budget ang anom sagud ng 8 mga probinsya. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pwede subuot asin na digdi higot na pinagkondinar ni Senadora Risa Hontiveros ang mga pagkakasala kada pag-water canyon kada barko kada China sa mga lokal na mga parasira duman sa West Philippine Sea. Sa sarong pahayag sinabi ni Hontiveros na ang mga naging aksyon na ini kan China ang nagpapailing lang kana makusog na intensyon kaning kamkamun ang mga teritoryo asin na daininda pagsasadiri maski ngani maka kulog ni na ibang tao. Dagdag pa man ka na senador na dahil na subuot nakakapaghanap buhay nin maraya ana mga parasira ninuliman kan mga banta na darakan mga Chinese vessel na ini duman sa parte mismo kan WPS asin pinagkukulugan po subuot ang mga Pilipinong mga parasira kan mga inchik o kana mga Navy kanda China. Tinawan doon na kana nasambit ng senador na dapat mawalat ang defense list ang mga parasira kana Pilipinas asin ipinagpayag na dapat magbugtak naman in mas dakol na mga Coast Guard personnel asin maging mga barko ang lado kana Pilipinas na pwedeng mag-iba sa mga parasira duman sa parte mismo kanda WPS. Ang iba pang detalyes kan mga bareta at siya na pagkatapos lang po nin pagirumdum. Ato kang liwata, maray na agas sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang Philippine National Police o PNP sa Bicol preparado na sa pag-abot ka na simbang gabi at tiyana na pagkabanggi. Kinumpirmarya ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Acting Regional Director ka na PNP sa Bicol, na preparado na ang Police sa Bicol Region
sa papaabuto na nasimbang gabi at siya na pagkabanggi na kinakabalian ka na mga misa sa kada banggi asin na amay ni na pagkaaga sa aga sagud na nga sa Kapaskuhan na pinagpapartisiparan kan mga Bicolano. Kasunod ka na pagbisita ni Police Brigadier General Miranda kay Bishop Jewel Z. Bailon kan Diocese kan na Legazpi asin man sa Arsobispo kan na Caceres. Digdi sa laog ka na siyudad Canaga kung saan sinabi kani ang direktiba na magiging visible ang kapulisan na sa gabos na mga aktibidad ka na simbahan na pwera kaya na tukarman na mga lakdang kan pulisya sa pag-alalay sa pagpapatibay kan mga seguridad sa publiko sa kada may mga pagtitiripon arog kan mga piyestahan. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita sa lado nasyonal bilang party kan sinsirong pagatud ni mga programa asin proyekto na papakinabangan kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur pigpadara ni Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte pati naman ni Congressman Migs Villafuerte and party mismo kan sinasabing eye clinic on wheels, express lab on wheels, dental clinic on wheels. Ianda duman sa party mismo kanda San Isidro sa Banwan kan Gua Camarines Sur ada nasambit ng grupo kanda Kapuerting Healthcare on the Go program kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinagatud kan pamilya Villafuerte tanganing mayatud an manlaylay ng mga serbisyo sa party kan salud arog kan mga residentes duman sa nasambit ng lugar daradara an eye clinic on wheels express lab on wheels, dental clinic on wheels, asin ginatus na mga residentes kada Banwan kan Gua Camarines Sur ang natabangan gikan sa libreng check-up asin konsultasyon, vision test, tooth extraction, laboratory test sagkod nang sa parte mismo kan pagdul nin mga libreng bulong asin na vitamina, libre ana salming sa mata. Digdi gabos iyan na abil kan mga residentes kan Banwaan kan Gua Camarines Sur sa mga tabang na pinagapadara kan sudma ni Gobernador Elry Villafuerte. Sinabi kani na mas makakalaom nin dagos-dagos na tabang gikan sa Kapitulyo Probinsyal and serbisyo asin na programa na makakatabang hulog sa gabos sa mga residentes na yaon sa party kan na laylayan dai pinagalilingawan kan na pamilya Villafuerte sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi asin ni Congressman Migs Villafuerte ang pagtaunin serbisyo sa salud sa ruini sa mga mayor na programa na pinagtutulod asin tinatarabangan kan mag-aramang Villafuerte. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ko nuntan linya magali kay Boyet Paderes. Boyet. Saro ang Bureau of Fire Protection sa Laga sa higot na mabantay asin ma-inspeksyon sa mga piyapabakal na paputok para masiguro ang seguridad kan gabos ko na nakapaskuhan. Sigon kay Deputy Fire Marshal asin Fire Chief Inspector Erwin Bersosa, magkakaigwaling inspeksyon sa mga tindahan inining paputok sa bilib ng syudad para masiguro na salbado at maayos ang mga pwesto. Inaasahan nila at sumana ang pagpon kan opisyal na bintahan kan paputok sa mga pinagdeklarang pwesto base sa regulasyon. Sigon sa task force paputok, higot ang pagbantay para mayong makalusot na illegal na ipinagbabawal na klaseng paputok na pwedeng magdara ng disgrasya sa publiko. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bapang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ang Chid Bicol First Runner-up sa RIS o sa BISA Regional Office for Internationalization sa Icons Award 2025
pinagbisto kan Commission on Higher Education Bicol bilang first runner-up para man sa Visa Regional Office for Internationalization na ginibo naman sa Icons Awards 2025 kan pitsa Jess kan bulan kan Disyembre sa Philippine International Convention Center. Pinagkukonsidera ining importanteng triumpo na nagpapailing kanda dagos-dagos na paglapigot kan Rion Bicol sa pagpapasenso asin man pagsabat kan internationalization initiatives sa dalagan ka na edukasyon personal ni pinag-resibi ni Dr. Demetrio P. Anduyan Jr. Siso 3 nasambit ng honra o award para man sa CHED Bicol Regional Office. Nagpartisipar sa sinambit ng seremonya si Dr. Karen I. Inigo, Education Supervisor 2 kana TNHA Focal Person kana CHEDRO 5. Iginibuman na ana pagbisto ninda CHED Chairperson Dr. Shirley C. Agropis, kabaliman ana Commissioner na sinda Dr. Michelle Iong, Dr. Merna Malyari, Dr. Rickmar Aquino asin Dr. Desiderio Afag sarong patunay anasambit ng onra na ini padagos ana panginginot kan CHED Bicol sa pagpapaasenso kan globally competitive na edukasyon sa interong riyon kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, kununtan linya magalik ki Darrell Banyas. Darrell Kamin. Ipiglansar kan gobyerno probinsiyal kan Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Elry Villafuerte sa paagiman kan Camarines Sur Peso katuwang Unreached Foundation ang kainot-inoting teletherapy program para suportaran ang mga aking igwang special needs. Sarabay na ginibo ang teletherapy session sa tulong lugar sa provincial capital, Rodriguez Elementary School dyan sa Banwaan, Kanpili, Camarines Sur, asin man sa Bumbon Central School sa Bumbon, Camarines Sur. Sa programang ini nagpartisipar ang mga kaakian na beneficiaryo kay bahanan sa indang mga magurang sa online session kung sa indirektang nakaulay ninda ang mga professional therapists gamit ang mga laptops. Sa mga sesyon na ini, kinibuan na assessment kan kondisyon kan mga aki asin tinatawan sindani na dapat na individualized intervention na plans. Labi-labi man ang nagpasalamat ang mga SPED teachers minulit na libre ang sinambit ng online therapy session sa ruining serbisyong ordinaryong may halangkaw na bayad kung tigkukua sa mga pribadong professional therapies. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Tayo ba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nadakupan in druga ang sarong pasayro sa isinagibong passenger profiling operation. Alas 3:55 na yung pagkapon kasudma duman sa parte mismo kanda kaluukan na Matnog Port sa probinsya kan na Sorsogon. Nadakop kan na Pidia Bicol si alias Kiko, 39 anyos residentes kaang barangay Bito, Abuyog, Leyte. Sa impormasyon gikan sa parte kan Pidia Bicol, nakuha sa posisyon kani ana apat na head-sealed transparent plastic sachet na may laog na pinagtutubudan ni na shabu asin na may timbang na 2 gramos asin nagkakantidad na 13,600 pesos. Ang operasyon naging matrayumpo sa panginginot nga na Pidia Seaport Interdiction Unit duman sa parte mismo kan Matnog sa probinsya kan Sorsogon sa pakikipagtabangan kan Pidia K9 Unit, Port Police Division asin na TMO Matnog, Philippine Coast Guard Substation Matnog asin MAD ada Philippine Coast Guard Intelligence Unit. Natubang ning kasong niyan na pagbalga sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nasambit ng sospetsado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitang unyan sa lado lokal o minabuta sa sanggatos na pamilya gikan mada sa manlaylay na lugar kan na probinsya kan Bicol ana nakisumaro na matawan ni kadikit na regalo sa isinagibong Special Outreach Program kan Kiwanis Club.
iyan kana nagtalikod na aldaw kana Sabado katabang digdi ang Barangay Council asin mad nagkapirang grupo arugman kana Tactical Operation Group 5 kan Philippine Army asin man kan Philippine Air Force. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Nagpartisipar ngunyan ang Department of Social Welfare and Development sa Bicol Region sa Gidibong Social Technology Expo 2025 na pinagagibo duman sa parte kan ASEAN Institute Management duman sa siyudad kan Makati. May timang innovation na dagos sa pagresolba kan gutom asin man kapag tiusan. Pinaginutan kan delegasyon kan Innovation Division Chief na si Miss Jerly L. Avila kay baan ang mga representante kan Social Technology Unit ang DSWD sa Kabikulan sa awarding ceremony. Pinagbisto ni DSWD Secretary Rix Gatchalian ang mga local government units LGU na nagpailing ni na marhay na pagpapasunod kan manlaila ng mga social technologies. Ipinaga-celebrar kan DSWD sa Bicol ang pagbisto sa tulong LGU awardees sa Ligao City, Kamalig, asin man sa parte mismo kan probinsya. Sharing man ang LGU sa San Andres bilang shortlisted nominee. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyan sa lado lokal. Matrayon po na isa nagibukan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR Bicol dyan sa parte mismo kan Bula, Camarines Sur and calendar year 2025 National Year and Physical and Financial Assessment na pinagibo kan nagtalikod na aldaw kan Webes sa gudnang Sabado duman sa The Garden Orchids Hotel duman sa siyudad kan Zamboanga. And BIFAR sa Bicol anasambit ng seremonya and taunan na isinasagibo bilang sarong plataporma para manda busision ang mga naginibuan na pag-aadal ang tamang paggamit kanasambit ng pundo. Digdi maaraman man ang mga angat sa implementasyon kan mga programa para mas mapagpatibay ang serbisyo asin estratehiya kanasambit ng departamento. Kasumpay kan seremonya nakarasibi ang BIFAR 5 Bicol Region na saad Phase 2 ang duwang onra para man sa audiovisual presentation asin BIFAR saad Program Phase 2 Enterprise Group Award na iginawad sa Santa Magdalena Fisherfolk Association. Kasumpay kani nagdadanay na makusog ang BIFAR saad sa Kabikulan sa pagsulong kana eksklusibong pagpapaasanso. Paragos ang sindang itinataong suporta sa mga parasira tanganiman na makapagpahiwas asin na makapagpuon kan sa indang mga kabuhayan. Siring man ang mga interbensyon na nakapalaman sa progresibong kabuhayan sa lado kan komunidad, partikular na kan mga parasira sa enterong Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, maabot sa 180 street vendors sa parte mismo kanda Bicol Region ang natauanin na tabang kanda Dula Bicol. Itinaukan Department of Labor ang sinasabing Nigo Cards sa 180 nga mga street vendors gikan sa manlain-lain na mga lugar o banwaan ang mga nakaresibikan na sinasabing Nigo Cards
an pinaglalauman na digdiya pa pangatamanan an sa indang naresibin na tabang o beto kada sambit ng programa matabangan asin na mapahiwas, mapaasenso ang kabuhayan kan mga street vendors. Naging katabang sa pagduhol kan na Dulbicol iyo na manlain-lain na mga local government units sa intero nga Kabikulan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal sarong lalaki ana arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police dumanda sa parte mismo kan banwaan kan Pili Camarines Sur iyan huliman kan pagpapabakal kan illegal na droga nadakop ana suspek sa parte kan barangay kan La Purisima Pili Camarines Sur alas 2:30 ni na pagkapon kasugma kanda isagibo anasambit na nga drug bypass operation. Anasambit na nga lalaki na nag-edad 56 anyos anda tulong bisis nang nadakop kan mga autoridad sa kapariyo nga operasyon. Alagad perming ining nakakaluwas sa paagi nin piyansa pero balik pa man giraray sa iyang trabaho bilang pusher kan ipinagpapangalad na droga. Kasudma ini ana nadakop sa saindang arong sa pinagibong drug bypass operation lampas 30 nga pidaso ni na pakiting plastic sachet na may laog ni na Cebu nakulimbat kad mga autoridad asin ini kapot-kapot ng unyan ka na PNP ana nasambit ng suspetsado na kakulong na asin pinagpuproseso na ang pagsampa ning kaso laban sa saiya ning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalles nga sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal bilang pagpapakusog kan pag-ataman kan kapalibutan matrayong pong pinagtanom kan mga tawan kan Philippine Army 9 Infantry Division naabuton sa 250 manlain-lain na klase ni fruit bearing tree iyan pinagagibuninda ana pagtanom kana sambit ng mga kahoy bandang o kana nagtalikod na aldaw kana Biyernes sigun sa 9th Infantry Division Civil Military Operation kaagapay batalyon na sinda ang nagpailing ka na pakikisumaro sa isinasagibong tree planting and growing activity o beto ka sambit ng aktibidad na mas pang mapagayaman ang kapalibutan para man sa environmental sustainability asin bilang suporta sa kampanya kan National Reforestation Project. Pinanginutan ang nasambit ng aktibidad kan Fifth Forward Support Unit Philippine Army kan 9 Infantry Division kan Philippine Army na nakabase dyan sa parte mismo kan Kota Elias Angeles sa banwaan kan Pili Camarines Sur ang trayumpo asin inisyatibong ini padagos asin magpapadagos-dagos bilang parte kan dedikasyon kan mga soldados pangatamanan asin siguraduhon ang kaligtasan asin bako lang kan mga namamanuan kundi maging kan kapalibutan. May tema ang nasambit ng aktibidad support to the National Greening Program sigun paman sa parte kan Philippine Army sa Pili Camarines Sur. Iba pang detalles kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 800 na mga bagong mga rehistradong mga rice farmers sa parte kan probinsya kan Camarines Sur ang nakaresibinin na tig 7,000 pesos na financial assistance gikan sa parte kan Department of Agriculture DE Bicol sa irarom kan Rice Farmers Financial Assistance RFFA program basado sa DE Bicol
dakulang tabang an ayuda tanganing matauan nin solusyon an matinding epekto kan mga nakaaging mga bagyo sa kabuhayan asin produksyon kan paroy kan mga parauma sa parte mismo kanda Bicol asin na probinsya kan Camarines Sur ana RFFA parte kan Rice Competitiveness Enhancement Program RCEP o PAND gikan man sa 2024 tariff collection. Ini ang taunan na ayuda para man sa mga rice farmers na may 2 hektarya pababa ana sa indang pinagkukultibar o pinaguuma o beto na makatabang sa atubangan kan padagos na paglangkaw kan agricultural inputs asin na hababa na presyo kan na paroy, sabi ni Earl Vincent Bigas, OIC Chief kan FOD kan Regional Rice Program Focal Person sa parte mismo kan nasambit ng programa o beto kan na programa na digdiya matabangan ang mga parauma sa tauman kan paglangkaw kan presyo kan mga barakalon asin distroso na bunga kan na bagyo asin man hubeto na matabangan man ang mga farmers kaya ini anda pinag-iing kaminara mismo ninda na gamiton nini sa tama asin na daiya pagwaldasun sa kabilugan o minabot sa 5.89 million pesos ang pinagtagama kanda DE Bicol dyan sa Banuan kan Pili Camarines Sur ang opisina regional para man sa nasambit ng distribusyon siniguro kanasambit ng ahensya na magpapadagos-dagos ang mga programa suporta na nakatalaan sa sektor kan agrikultura o mga parauma tangani man na mapakusog ang produksyon kan bagas sa intirong Bicol Region, partikular na sa probinsya kan Camarines Sur, ang nasambit ng opisina kan gobyerno makukuha sa parte mismo kan San Agustin, Pili, Camarines Sur. Mga tugang ngunyada sa detalyes kita kan sa tuyang mga bareta kita ngunyada sa lado internasyonal sa satuyang barata ngunyada sa luwas kana nasyon dumada sa nasyon kana Israel ibinida nga gadananinda and Senior Hamas Commander duman sa parte mismo kana Gaza. Sinabi ibinida kana Israel na nagadaninda si Raid Saad sarong halangkaw na commander kan Hamas sa sarong targeted strike sa Gaza City kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado. Napagaraman na si Saad ang namamayo sa paggibunin na mga armas sa Qassam Brigades ang military na kaput kan na Hamas ang pinagkukonsidera na saro sa mga importanteng leader kan grupo asin may mas dakulang papel sa pag-atake sa Israel kan nagtalikod na Oktubre 7. Basado man sa Hamas Brand Civil Defense, 4 na tao ang nagadana sa strike asin pwedeng iba pang mga tao ana nalugadan kinumpirmar ka na sarong lokal na opisyal kan Hamas nakabali sa mga nagadan iyo si Saad asin an sa iyang pag-iriba na si Abu Imad al-Laban. Sinabi man kan IDF asin na Shinbet na si Saad iyo ang responsable sa pagkagadan kan kadakol ng mga soldados duman sa Gaza bunga naman kan pagbubumba. Haloy na siyang target kan Israel asin nagkaperang bisis naman subuot na pinagaporbaran gadanon kabali ang sarong operasyon kan Gaza City kan Marso 2024 kung saan nakadulag si Saas. Sa satuyang barata ngunyada mga tugang barata kita ngunyada sa kinaban ninda Karawat. Sa satuyang barata sa kinaban nin Karawat magkakaigwa ninda duwang crucial na laban si Alex Ila sa 33rd Southeast Asia Games ngunya na aldaw kan Lunes Desyembre 15, 2025. Inot nang makakalaban kaniya si Shi Humi Liyong kanda Malaysia sa women's single quarterfinals. Pagkatapos kaniya makikipag
laban man siya o makikipagtabangan man siya kininyo Alcantara sa mixed double kung sa ina may Vicinda sa round of 16. Kung manggagana si Ila sa parihong laban, sigurado nang makakamtan kani anday mababa sa sarong bronze medal and pagpapadagos kan women's team head coach Dennis D. Preparado, motivated si Ila sa mga hamon kan Southeast Asian Games matapos ang sarong matrayumpong mga ensayo o pagtitraining. Iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan bareta sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis. Ako man po ang sa indong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin ang bendisyon kan maladyo. Salamat po basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:09. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang marinaaga sa Indogobos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, matrayumpo nga iginibo na sarong aktibidad para man sa mga jóvenes duman sa partibismo kana albay o sa partibismo kana ragay. Ini pinagatarabang-tabangan kana lokal na gobyerno kana Banwaan kan Ragay Camarines Sur asin man kana PNP sering man kana grupo kana Alpha Pi Omega Fraternity. Kuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, VIP security arestado sa lado kan indiscriminate discharge of firearms kan mga autoridad. Training kan kakao sa partibismo kan produksyon kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol naging matrayumpo. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, BECC o Violation Against Women and Children sa case sa laugan na Siyudad Canaga o minabot sa 60 ngunya na taon. Amayo pa kan mga barata Camarines Sur Police Provincial Office preparado na para sa pagpuon kan simbang gabi ngunya na napagkabanggi. Headlines kan mga barata ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan
sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga ako si Jonel Cuba sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal sa pinakusog na kampanya kontra sa illegal na droga sa Banwan kan Pili Camarines Sur sa pakikipagtabangan kan PDEA Regional Office No. 5 matrayon pong nagibo ang bypass operation nagresulta kan pagkakadakop kan duwang persona na pinagtutubdan na tulak kan illegal na droga bandang alas 2:30 ng pagkahapon kan Sudma sa parte mismo kan barangay La Purisima, Pili Camarines Sur. Pinagbisto ang suspect na si alias Buboy Asin Tutoy, pariyo kabali sa mga street level individual SLI. Nasa tamang edad asin mga residentes kada sinambit ng lugar. Nadakop sa akto ang mga suspect mantang isinasagibo ang transaksyon sa pagpabakal kan sarong Hetzel transparent plastic sachet na may laman ng pinagtutubdan na shabu. Sering man degdi bypass sa Mania gikan sa nasambit ng pusher buyer sa isinagibong investigasyon nakakuha ang mga miyembros ka na PNP nin 31 pidaso nin Hetzel transparent plastic sachet na may laman na pinagtutubdan na shabu sa isinagibong pagmarka asin inventaryo kan mga dokumentos na kumpiskar sa nasambit ng ebidensya o mga suspect duman sa lugar kabari ang barangay official. Iyan ang subuot naka kulong nangunyanda sa Municipal Police Station ang nasambit ng mga suspetsado kasong pagbalga sa Section 5 asin na 11 kan Article 2 kan Republic Act number 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kakaatubangon kanasambit ng mga suspetsado. Ada pagkakadakop sa duwa nga suspect sa illegal drugs duman sa La Purisima sa Banwan kan Pili Camarines Sur bunga naman kan mga sumbong kan mga residentes sa mga autoridad. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Bypass operation naman sa Del Gallego, Camarines Sur naging matrayong pumanda katabang kan Del Gallego Municipal Police Station ang koordinasyon kan PDEA sa Regional Office No. 5 isinagibo ang operasyon laban sa nasambit ng suspect nakadulag ang nasambit ng suspect asin na-recover ang sinasabing sarong plastic sachet ni shabu. Kana marisa kana suspect na pulis ana sa iyang katransaksyon kuminaritipas inini na dulag o dalagan sagkod ng digdi nadulagan niya ang autoridad na iyo ang nagsasagibo ni bypass sa operasyon. Ngalngal na ngalngal ang pulis ninhuli tada ituod magdalaga na bakong araw ka na nasambit ng suspetsado na training sa pagdalagan kaya digdi karipas ana sa iyang ginibo makadulag sana sa mga miyembros kanda PNP na nagsagibo ka na sinasabing drug bypass operation. Na-recover kana mga autoridad ana sachet ni shabu sa lugar kan na transaksyon. Maski ngani nakadulag ana suspect ini ana sasangatan man giraray nin kaso kan mga autoridad sa pagbalga kan Section 5 Article 2 kan Republic Act number 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Daryl. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Boyet Paderes. Boyet, kamin. Preparado ang deployment plan Calaga City Police Office para sa pagdagsa ka mga tao ngunya na panahon ng Kapaskuhan. 230 personnel kan pintinagan mabantay sa mga simbahan, terminal, asin mga mall para masiguro asin seguridad kan gabo sa mabisita asin agihan ang syudad Calaga sa presente igwa ng perang pulis na nakadeploy sa na mga sinambit ng lugar. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles ang tagapagtaram kan City Community Affairs and Development Unit, dagos-dagos ang presensya kan kapulisan pero para masiguro ang marikas sa pag-responde sa anuman na insidente. Mentalas tanto ang iba pang personnel naka-assign sa mga simbahan ang nakatalaan na deploy po Desyembre 15 ngunyan bilang preparasyon sa mas dakul na deboto ng mga simbang gabi asin iba pang aktibidad na nunya nakapaskuhan. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Paiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong grupo nin mga estudyante na nagigikan sa Bicol State College of Applied Science and Technology o BISCAS ana ng gana bilang top 1 sa FY 2025 Young Farmers Challenge YFC Intercollegiate Regional Competition na pinagbisto kan Department of Agriculture DA sa enterong Bicol Region. Pinagabilog kan 5 college student gikan sa BISCAS sa Naga City ang grupong sinda Marian Rota Borbi, Joy Pia Agravante, Lendon Bia Cecilio, Jen Pearl Bia Sarti, asin na Jenwell Dia Canyesa at pinagatawanan man ni na premyo na nagkakantidad 250,000 pesos bilang startup capital para sa saindang enterprise sa Sisti Natural sarong kamiya sa base mouthwash product. Napili ang grupo gikan sa 7 aplikanting na team na nagarepresentar sa manlaylay ng mga state universities and colleges SUC sa bilog na Rion Bicol. Ipinagpamati kan ng mga nanggana ang tibay sa entrepreneurship, inobasyon kana sa indang negosyo, malinaw na parte kana sa indang kita, value addition pada komunidad na pananagutan asin aktibong relasyon sa parte mismo kada sa indang eskwelahan sa ginibong regional level YFC Intercollegiate Competition na pinaggibo kan pitsa 11 kan Disyembre 2025. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, balikan ta ang linya maghali ki Daryl Banyas. Daryl, kamin. Ang provincial government kan Camarines Sur katuwang ang Google Philippines nagkondusir nin duang aldaw na Google Certified Educators Training Level 1 and 2 para sa mga paratukdo kan manlaylain na campuses kan Governor Mariano Villafuerte Community College asin Baaw Community College na ginibo sa Digital Transformation Center diyan sa Capitol Ground, Pili, Camarines Sur. Objeto kan sinabitang training, iyon na mapahiwas ang kaaraman kan mga partisipante sa paggamit kan Google Workspace for Education asin makademonstrate kan proficiency sa key Google tools sa paay kan scenario-based task asin man magkaigwa kan sa inang confidence sa pagkumpleto kan level 1 and 2 certification exams. Sigun ki Alvin Seriola, college instructor kan GMVCC sa Lipanan, Camarines Sur, na ang training importanteng maray para sa inda, minuli tadakulaon na bagay ini para sa mga educators sa pag-uplift kan mga estudyante orog nangunyan sa integration kan teknolohiya pag-abot sa pagtukdo. Ang duwang aldaw na aktibidad nagpapahiling na ang probinsya ng Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Eli Villafuerte padagos na komitido para man ma-empower ang mga paratukdo sa modern digital competencies na igwang globally recognized certifications
ang provincial government kan Camarines Sur nag-aasigurar na ang learners o ang mga estudyante sa bilog na probinsya mabibenepisyaran kan mga innovative, technology-driven as in future-ready instructions. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, basado sa record kan Naga City Police, nakapagparehistro ang Women's and Children Protection Desk WCPD ni naabuto na sa 60 na kaso kan violation against women's and children BEWC o WC sa laog kan siyudad Canaga poon kan bulan kan Enero sa gudnang ngunya na bulan kan Disyembre ngunya na taon. Alaga 19 lang ana na isampa na formal na reklamo mantang aniba ada na ariglo sa paagiman kan pagkakaigwa ni na pagkakairintindihan o kompromiso basado sa mga reklamo na ipinagapasa sa opisina kan WCPD kadaklan digdi anda pagkakairintindihan sa laog kan kwarta anda pinagagikanan kana sambit ng kaso kadaklan anda grabing pagkainom nin arak kan lalaki asin na puwerming nagkakaigwanin iwal naging kausa kanda ipagkakairintindihan ipinagpagirumdum kan Naga City Police Office sa mga biktima anda parte mismo kan karahasan na daiya tugutan na baliwalaon an sa indang mga karapatan na asintulos na digdi sumbong asin kasuan tulos an sa indang mga partner. Dagdag pa man ni Police Captain Daisy Angelis kan City Community Affairs and Development Unit may mga intervention man anda WCPD tanganing mas pang digdi maintindihan kan mga kababaihan an sa indang mga karapatan asin matabangan sa tamang proseso asin man mga aksyon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nakahanda na ang Camarines Sur Police Provincial Office para sa pagpuon kan simbang gabi at siya na pagkabanggi. Ipinagsugo ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Ulalya Jr. sa gabus na mga municipal police station sa enterong bilog kan probinsya kan Camarines Sur na magpreparar asin maging alertado sa nasambit ng okasyon sigun kay Police Captain Lisa Jane Altisa tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office kinakaipuan na magdanay ang karahayan asin ang katrangkiluan sa mga lugar orog na sa palibot kan mga simbahan ni nulit na pinaglalauman ang pagruso kan mga tao na madalan asin madangog kan na sermon poon at siya nabanggi sagkod ng pagkaamay sering man sagkod ng matapos ang pagsabat kan Pasko sa pitsa 24 kanda bulan kanda Disyembre 2025. Pinagapayag paman kanasambit na nga opisyal na dapat digdi yaon ang presensya kan kapulisan sa palibot kan simbahan asin mga matataong mga lugar. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagsairarom sa training kan cacao production processing and sustainability practices to combat climate change. Anaabuton sa 20 miyembro kan Bicol Cacao Growers Association Incorporated sa opisina kan Departamento kan Agricultura Regional Office No. 5 dyan sa San Agustin sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Kabali ang nagkapirang mga cacao farmers, cluster leaders asin technical staff kan sarong proyekto kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol Region sa irarom kan pinagaapod na Farm and Fishery Clustering and Consolidation Program o beto kan duwang aldaw na pagkakaigwanin training na mas pang mapaiwas ang kaarman kada pagkakaduod kan mga cacao growers tanganing mapaasenso ang produksyon, mapatibay ang pagproseso asin man pagpapatibay kan paagi na ini may relasyon sa nagbabagong klima kan kinaban.
Sa satuya pang mga barata pa kita sa lado lokal, matrayumpong na isagibukan na LGU sa Banwaan kan Ragay, Asinpin Piragay, Sering man katabang an Alpha Pi Omega Lambda Pi Chapter an sarong makabuluhan na outreach program para manda sa mga estudyante kan elementarya sa barangay kan kabinitan na Ragay, Camarines Sur. Iyan na pinagibo kan nagtalikod na aldaw kan na Biyernes 2025. O beto kaya kan na aktibidad kan lokal na gobyerno kanda Banwaan kan Ragay, Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor BJ sa Uribata, asin man kan Alpha Pi Omega Fraternity pati naman kan Philippine National Police na matawanin tabang suporta asin maipamati ang kaugmahan sa mga aki na mga estudyante sa laog mismo kan komunidad bilang parte kan pagpapatibay mismo kan pagtatarabangan kan lokal na gobyerno kanda Banwaan kan Ragay, Camarines Sur sa paagimada ni Mayor BGH asin mada kaibanan anda Police Community Relation asin man anda grupo kan fraternity kan Alpha Pi Omega nagtao ana nasambit ng grupo nin mga regalo asin nagpartisipar sa manlaylay ng mga aktibidad naghatod nin kaugmahan inspirasyon sa mga kaakian o mga estudyante sa lado kan elementarya nagtauman ana grupo nin pagirumdum mapadapit man sa kaligtasan disiplina para man gabayan ang mga aki pasiring sa ligdas asin sado nga namamanwaan sa paagi kan mga programang ini naipailing an sa indang padagos na pagmamalasakit dedikasyon asin presensya sa lado kan komunidad kaibanan ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Gusto niya kanda liderato kanda Banwaan kan Ragay sa panginginot ni Mayor BJ sa Uribata sa tabang man kan mandaylay ng mga sektor na maging marahay magayon maugma asin asinsado an Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.